ayoko kasi mangyari, pagka hindi nawala na kami mag-asawa, baka ibenta lang na ibenta, di ba? Eh kung nakikita ng mga apo mo at mga anak mo yung pagmamahal mo dun sa lagi ko sinasabi sa kanila yan. Hindi na para sa akin yung pinaghirapan ko na yan, sa inyo na talaga yan. Eh, tayo naman eh, dumadaan lang naman tayo sa mundo. Hindi naman talaga madadala yan eh. Kaya lang, huwag kayong pag-initan nyo yung kamukha ng ginagawa ng iba. Ibinebenta lang nung binebenta na kagad yung mga bukid. Huwag nyo anuhin yan kasi ang laki pong hanap buhay nito, sir. Pagka kumpleto ka ng makinarya. Eh, pangit nga lang pakinggan eh. Mas gusto pa, kako nga kay Unyo, natatawa siya kasi Unyo. Akala mo ba Unyo? Malungkot ako nung mura palay. Hindi. Talaga? Kaya lang pangit eh. Sige kako, pag gusto nila ibagsak na ibagsak, sige, ibagsak nila. Edi ista ko lang na ista ko yung ani ko. O di pagka tumaas ang sir, ano ba naman ang intindi mo doon sa mga trader? Eh, kita mo't pinapakiyaw lahat ng mga palay na yan. Kahit mura, papakiwin naman lahat. Pagka inipit na po nila, inipit na nila. Pag inilabas po nila, mahal. Kaya kawawa po talaga magsasakay. Yun ang sinasabi ko. Masusolusyonan na, itaas lang po yung ceiling price ng palay. Hindi po sasawa sa pagtatanim. Yun nga, sir, po lulugi, hindi humihinto yung iba sa pagsasaka. Yung pa kayang kumikita, sir. Pero sir, ano ba yung level ng farming para kumita ka dito sa palay? Gaano kalaki dapat ang palayan mo para kumita ka? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Imagine mo si sir, doon sa kabilang farm niya, ang dami niyang harvest. Sir, pagka gusto nyo magbakasyon doon, may bahay po ako doon bakasyonan. Saan Mga banda? bisita ko, sa Cebu po. Pagka gusto mo umikot tayo ngayon, makaikot. Ikot tayo. Dito lang tayo sumakay. Kaya pag-agos mo, sir, may service tayo. Ito. Pag-agos yung Ito, pampamilya. Yung mga apo ko, pag nagpunta ako sa Batangas, Grabe, bus. Ito naman yung mga Brahma niya, sir. pero ito maganda. Yan ang alagaan mo. Ito ang ano. Alam mo kung bakit? Yes sir, bakit po? Eh, yung isang manok lang, Mahal. 5 kilo hanggang 8. Ah. Bukod sa nagmahal, kaysa native mga chicken na lutuin mo, yan na, isa lang, sulit na. Nag-umpisa lang sir sa 3 yan, 2 inahin, isang tandang. Palibasa, may incubator ako. Opo. So pwede rin kainin yan, sir? Oo. Hindi matigas? Hindi po malambot. Pagka po pizza ang pinakakain mo, tsaka yun yung madidiaga, malambot. Malambot. Pagkakuan po, at naging inahin na yung mga babae na yan. Opo. Naku po, saglit lang, 1,000 yan. Basta meron ka incubator, napakadali lang po. Kesa doon sa pinapipisa mo doon sa inahin, matagal. Matagal po yan. Pero Sir Alex, sabi mo, nung araw, wala ka rin mga lupa, mahirap ka rin nung araw. As in, mahirap talaga, sir. Wala. Nasubukan ko rin yung nagsasaka ko 10% ang bayad sa akin. Doon sa inaani kong bukid. Kaya lang, maano ko mahilig ako sa hayop, kaya kahit pa paano, pagka wala kaming pera, masarap ang kinakain ng pamilya ko. Kasi, manok, kakain sila ng kambing, kakain sila na wala kaming pera. Ayun, nakakainin namin. Hindi ho problema. Eka ko nga doon sa mga iba,
palibasa, nasa probinsya ka. Ayaw mo man lang magtanim kahit Mm. kung anong gulay lang. Mm. Talagang lahat ay bibili mo Nasa ano lang po yun. Nasa diskarte lang. Hindi ko naman sasabihin kilala naman ako ng tao rito Talagang nagsasaka lang kami. Anong taon po yun? Nung Mga time ano na po ilang yun, taon kayo mga- nung sinasabi niyo mahirap kayo? Ano ba kung mga edad ko lang po mga 20 mahigit. Ngayon nasa 63 na ako. Ilang taon kayo na nag-asawa kayo? 21 years old po kami nung magpakasal. Nag-asawa na kayo? Oo. Kaya ang mga ko sir buddy, para mga kapatid ko lang. Malalakin Kaya ang lagi kong mga nakakasama ngayon, mga apo ko. Kaya kung gumanon po tayo para makita nila kung yung hanggang kung abot ng tanaw ng camera. Sige nga, sir. Lalayo tayo. Hindi, gagawin lang tayo dito. Ito sir. Halos yung abot ng paikot po na to. Kanyang bukid na yan. Kanyang lato, sir. Napagbibili niya po yan. Ayaw na po nila sir magsakay. Total, sa tabi lang naman. Ano bang sikreto, sir, ng anong bang sikreto ng pagyaman? Ako po, wala akong alam na sikreto. Wala Kung na- hindi, oh. sir, siguro, di ba tawag dito? Kahit kasi masipag ka, kung hindi ka abilidad. Abilidad. Opo, ano silbi ng sipag kung wala nun? Kailangan po kung minsan may halong abilidad siguro. Example, sir, ano ba yung sinasabi mong abilidad? Yung mga natutunan po nung araw, nung kabataan ko. Oh. Nag-manage ako ng mga farm. Nagmamanage po ako ng mga farm. Sinusweldohan nila ako, pero papunta-punta lang ako sa farm. Hindi yung full-time ako sa farm nila. Apo. So marami akong Hawak. kinukonsultahan. Marami kang hawak. Po. Hanggang sa nagsarili na ako. Tapos sir, ang nagbigay ng malaking break sa akin, nakapaggawa ako ng isang maliit na farm na naipasok nung kaibigan kong manager ng RFM. Oh. Yung sweep. So nung nandun ako, maganda naging performance ko. Siyempre, ako kasi yung nag-aalaga. Apo. Hanggang sa napalaki nila ako ng daang mabot akong kalahating milyon na capacity. Yung broiler na po ito. Opo, sa tulong po ng RFM. So, doon ang start ng yun po ang malaki utang na loob ko pagbabago ng buhay. sa konsepsyon, yung RFM. Oh, I see. Sakto, nung magsara naman sila, Mm. so, siyempre, ganun talaga ang negosyo. Apo. May panahon na talagang mag-iiba. Mm. So, akala ko, katapusan na namin ng negosyo namin yun dahil nagsara. Apo. Nun pala, yung palang umpisa. Umpisa. ulit. Opo. Hanggang sa Doon pa nag-commerce. pala mag-uumpisa. Anong sinong sumalo? Marami po akong natulungan, nakaibigan ko na may mga, kamukha ko lang din hindi ganun karami pera Apo. na umasenso po sila Mm. na magkakasama kami. Mm. Yun na po. Nakapaglaki na kami ng volume, gano'n. Naghinto ako ng 2012. Mm. Hindi para umayaw na ako sa negosyo ko. Mm. Kung hindi, namahinga na ako talaga. 40 years na ako sa poultry. Gusto mo na magpahinga. Gusto ko na po mahinga. Yun na nga yan. Babalikan ko na ako lahat yung ipinundar ko Ito na. na bukid. Ito po. Balikan ko lang po yung sinabi mo na ibinenta na yung Swift. Akala mo katapusan nyo na. Opo. Yung pala, umpisa pa lang. Ano Opo. bang nangyari? Bakit? Puro commercial po kami. Dahil nagkatagpo kami ng mga kapartner ko Mm. na hanggang ngayon magkakasama kami. Opo. Sabi, maganda samahan namin. Oo. So, nung sumurrender na ako sa poultry, Opo. kasi dati, yung inasal na yan 80% ng inasal noong 2008-9, sa akin lahat ng Sa'yo volume. lahat galing. Opo, malakas ako sa inasal nung araw. Yung mang inasal. Opo, yung mga inasal na yan. Sa'yo Laki pala ng nanggagaling lahat nun. Opo, nung time na yon. Wow. Kasi nagkahirap ang manok noon. Ako, ang alaga ko noon, bilyon. O kaya tuloy-tuloy kami noon. Kaya yung mga kinita ko, Mm. hindi na ibent ko pa uli sa saka.
Sa lupa. Sabay retired na ako. Eto na ako ngayon. Hindi Sir, ka paano mo lagi ako na-i-apply yung ano? Kasi obviously, yung sipag, walang problema, meron ka nun. Paano mo, nung nangyari sa'yo na kwento, paano mo in-apply yung sinasabi mo na... Como sa akin po kasi nung time na yon, como kilala po ako ng mga industry na magaling ako sa poultry, mag-alaga ng manok. Marami pong kahit wala akong kapital na malaki, sumusuporta sila sa akin, pinuutang nila ako ng pigs. Ayun. Pagka-harvest ang bayad, kamukha na San Miguel, kinumpit ko yung nakuha kong pizza kanila. Ako, puta, grabe. Nakakula 1 billion. Lakas ako sa pizza kanila nung araw. Kaya, siyempre, kailangan ka ng kumpanya. Kaya matutulungan ka. Yun yung may abilidad. Ano yung abilidad? Yan yun. Oo, yan. Dahil may abilidad ka, Oo. na gagamit mo yung mga kakilala mo na bibigyan ka ng pabor. Oo. Sa hanggang ngayon, wala na ako sa ano, nag-isip kami ng alternatibo. Opo. Nagtayo ng katayan ng manok. Hanggang ngayon. Ayun. Planta. Hanggang ngayon, may katay. Kumikita rin yun ngayon. Oo, yes sir. Ito naman yung nagbabalak-balak kami Ito, magtayo balak ng niyo pong maglagay ng baboy. babuyan ngayon. Babuyan. Balak pa lang. Puti? Opo, Itim? Noong Puti? umpisa ako pa lang. Bakit mo naman naisip pumasok sa baboy? Ang dami rin problema ng baboy ngayon. Hindi, dati na po kasi nakatayo yan eh. Sabi ko, iayos nyo nga ngayon. Ay, naayos lang. Lagaan natin. Mukhang magaling na yata ang ASIP. ASIP. Bubuhayin nyo lang ulit. So lahat po yan ang natatanaw natin. Kanya yan, sir. Opo, yan. Dati po hindi Kay kanya Sir yan. Lahat po ito. Ito lang po dati yung kanya. Ito lang. Hanggang dito lang. Ngayon po, Ay, kagaya sir yan, no? Binenta lang ng 30 pesos sa Yan. akin nung araw. Grabe. Ba't di mo naman bibilin? Yan, hanggang doon, sa natatanaw hanggang gubat na yun. Hanggang kabila nung niiyan na yan, nung patubig. Kabilaan po yan. Pero sir, nung nagbibili ka, hindi mo inakala na magmamahalan ng Wala ganito po, yung mga gusto lupa? ko lang po na paghinto ko sa pagpaparme, sa pagpupoltry, magpapalay na lang. Magpapalay ka. Ganun lang. Ganun lang ka, ano. Hindi ko naman alam na pagdating ng araw, itong San Miguel ay magbo-boom. Sobrang mahal ng lupa na ngayon, sir, dito. dati po kasi ako lahat naglalagay niyan. Pag ano. Oo. Ngayon, nung gusto nung tumotok ni galing, sige, lagay niyo na po ako. Bitin eh. Pero marami na rin akong dating ginagawa. Lahat yung nakako natin. Ay, ayun na ulan. Kaya nga yung lupa akong pinagbibili nung araw doon sa gawing Malibay. Ano ba yung Malibay? Pag nangyari yung bypass, de para ka na rin. Ang mumura lang sir ng lupa. Ang dami ko nabili ron. Pag masasama ko kayo doon, develop ngayon, napakaganda. Puro palay ang nilagay ko. Libutin natin lahat, sir. Huwag ka, sige, okay kayo. Meron Opo. naman tayong service ngayon eh. Opo. Sige, andyan yung driver ko. Opo. Sige, doon tayo sa bus para maluwag. Ano po ito? Chicken manure Chicken po yan. manure. May halong ipa po yan. Sa mga tunnel vent po kasi na po, ready tunnel po ba? vent. Opo. Ayun, nakita ko, napapanood ko. Yes Inaano po. mo yung sila Kwan. Sino ba yung basketball player? Ate ko. Opo. Sir, una ako sa ganon. Mhm. Ibinenta ko nila yung mga fan ko. Masakit sa ulo yung mga politiko. Di bali, sir, ano ka naman na. Bago mo inayawan, established na. Siguro mo, magsaka ka, wala kang BIR. Wala ka lahat. May ayuda ka pa. Di masarap magsaka. Wala kang stress. May ayuda naman. Oo, sir. Wala akong stress. Magtayo ka ng negosyo ngayon. Naku po, BIR ka kagad. Dami mong mga aayusing mga permit. Kung magsasaka ka, nakakatulong ka pa sa sambayanan. Di ba sir, tama yung sabi ko, kung tutulungan lang talaga ng mga magsaka, ayusin lahat ng irrigation na yan. Bigyan ng suporta tayo magsaka. Taasan ng, kahit hindi na tulungan unyo eh. Opo. Basta Itaas taasan lang sir lang. ang palay. Itaas lang yung palay. Oh. Kahit walang ayuda. Oo. May wala. Ano po yun? Kahit walang ayuda. Taasan lang. Sabi naman sa nila, di tingin mo ba? ba, sir, bebenta pa nung magsasaka yung palay, bukid nila. Sabi nila ngayon, sir, yung bago daw sa DA, sabi ni Sec Laurel, Oo. mag-price ceiling daw sila ng 16.
Nangyari na ba yan? Sa tingin ko po, nung nangyari, pero huli na, wala nang palay. Wala nang pala. Ay, di, itong susunod ngayon na harvest. Kaya lang, Ito, unyo ito, ako sir, Wala pa po. ako sir, may Break even lang nakikita po. problema ngayon eh. Ano, Unyo, sir? Sana huwag magkatotoo. Oh. Inista po importation. Oh. Tumaas ang palay natin ngayon, unyo. Oh. Sa tingin ko, yung mga ibang negosyante, nag-iipit na ng ano para tumaas na tumaas. Oo. So, anong susunod na dahilan? Shortage. Opo. Igo na importation. Shortage kasi walang importation. Okay, ito, go importation. Gogo na naman. Pero actually, yung mga inaani natin ngayon, Oh. hindi naman dapat masorte. Naka-hoard lang yan. Eh, ang timano nakatanim na yung mga magsasaka sa mga nag-aani eh. Dahil mahal ang palay eh. Eh, sabi nila, may import na naman daw ng January. Kaya nga. Opo. Patay na naman. Pero taasan lang nila sir yung taripa. Hindi basta bababa yung palay. Kasi mataas din po magiging halaga ng imported eh. Pag may taripa. Opo, Tinanggal, pag mataas yun ang yata taripa. tinanggal nila eh. Yun nga masama sir eh. Binaba nila yung taripa eh. 15% lang. Pero ibalik nila sa 35. Hindi, ano ba sabi? Babalik na. Yung, opo, sabi nila. Ibabalik. Opo. Eh, kaya lang, ito na problema ng pinaririnig ko. Mukhang ikinakasan na naman yung importation dahil Kinakasan ng parang nagkakaroon na ng shortage eh. Eh, di bali nga itaas po nila yung magkaroon. Madali sila ng lang sir ang importation, shortage eh. basta Itaas lang nila yung taripa. Ipitin lang po ng mga trader yung palay na yan eh. Shortage na yan. shortage na. Oh, may magagawa ko bago gobyerno doon. Eh, wala. Napakasimple lang po niyan para pag-aralan pa ng matataas na tao yan. Mahirap Simple tayo. lang. Isipin nyo, Pilipinas. Kukuha ka pa sa Thailand, sa Vietnam, Oo. ng bigas. Grabe. Eh, sabi nga nila eh, sa Vietnam daw, pag tumigil daw ang Pilipinas mag-import ng bigas sa Vietnam, eh, magko-collapse yung rice industry nila eh. Biruin mo naman sir, napakasakit naman nung ano, isa sa pinakamalaking bumibili ng bigas sa kanila, Pilipinas. Pilipinas. Kakahiya. Sisilong tayo. Silong muna tayo. Ay, ano pala si Mrs. Dyan sa ma'am. Si Sir Buddy. Hello, ma'am. Buddy po. Hello, ma'am. Nung pa, matagal na. Ang tagal na. Before ko pa ma-feature Noong si una ko Pauno. ngayong pinanood ang hinanap ko yung sa kambing. Oh, kambing. Sa kambing, kaya yun. Sir, ang kambing ko dati, abutin ng 1,000. Kaya lang, in-stop ko dahil hindi ko gusto yung sistema ng mga tao. Kasi hindi ko na babantayan. Oh. Binenta ko lahat, napakarami. Kalabaw, lahat, dami. Ngayon, nag-uumpisa pala uli ako ngayon. Matagal-tagal na rin. Pero tingin ko, inaayos ngayon ng mga tao ko. Baka i-reunion, maging kambing ako lahat eh. Ito. Nag-success yung inalagaan Sir, ko. may mga kambing pa dyan. Oo, nag-success eh. Kambing. Inaayos ko po ngayon. Yung pinagaganda ko yung kulungan, bakod. Kaya yung mga tao ko nagtitibag doon eh. Tatabunan ko na yung pista para ano. Ang galing. Nakaipit, nakakulong lang. Lakas tumaba. Yun nga, pinakakain ko yung Mado de Agua, damo, saka yung pigs. Opo. Nahalo ako ng pig. Napakatataba, kaya hindi nagkakasakit. Hindi ka mukha nung nakakalaya lang na, alam mo na, pag nakakain ng plastic, wala na, hindi na gaganda. Kaya nga ngayon, sir, malamang, mag-research na naman ako sa, sa YouTube. Titingin ako ng mga farm ng kambing, di bali doon ako bumili ng mga dumalaga. Dumalaga na. Kahit medyo mahal. May lahi, sir? O Yes, sir. may lahi na? Hindi, gusto ko, sir, yung kahit puro or may Puro talaga. Mistisa, oo, ganun. Ang kilos na bulig yung ganyang kalalaki. Oo. Eh. Di ba ang tagal daw lumaki niyan, sir? Okay lang naman po. Basta marami naman pong pagkain siya, kaya malakas ang lumaki. May dalag pala si sir. Ito, tikman nyo. Nano ko, walang sabaw eh. Kakulutuin mo. Po. Dalag galing sa Ayan. farm. Yan. Ito po, kare-kare. Ito yung Ayan. yung Peking Peking duck. duck.
Opo. Yan sir, pag nagustuhan mo yan eh. Totoong Ba? Peking duck, hindi peke. Hindi peke. Ito sir, 8 hektarya to. 8. Yung kanina dinaanan natin gano'n, yun yung bypass. Yung yan ang bypass. Opo, malapad sir yun, 30 meter ang dinaanan sa amin dyan. Kaya yung lupa ko doon, Nahati. Nahati. Malaki bayan. Hindi pa ako sir hindi pa ako naniningil. Pag nasimentohan na siguro, ako maniningil. Eh, sa akin naman, kahit di ako maningil dyan eh. Tataas sa value ng lupa. Yes sir, grabe. Dito, binibili yan. Ayaw ibentan ko mga katabi ko, 5,000 gusto. Gano'n na. Ito yung kala Unyo eh, ayan. Ayun yung tanim ni Unyo eh, yung gawin na yun. Bypass o. Sa pulo ng bypass, nahati din. Kaya ako ayoko ibenta ito. Mga anak ko na lang. Pero dito sir, sana kung may isang project pa akong hindi ko na... Sir, anong laman itong palaisdaan na to? Yan, yung mga bulig. Ito yung bulig. At dati kong laman yan, mga hito, tilapia. Oh. Ayan, nilagyan ko ng bulig. Maraming bulig yan. Mamaya, papalagyan ko ng pagkain. Araw-araw, pinakakain ko yan. Oh. Malalim sir yan. Ang lalim yan, siguro lagpas kawayan. So pag bulig yan, manganganak na siya dyan. Mga anak siya. Pag hinarvest ko na yan, yun ang ano. Yun na yung panibago ulit. O sabi niyo minsan, di ba, sir, Hindi ko na kusa? hinaharvest eh, basta kukuha Kuha ka lang. Ano, Tapos kusang dumadami dyan, sir, di ba? Nanganganak. Kaya lang, ang problema lang din kasi sa mga ganyang isda. Yung mga anak nila, kinakain din nila. Pag nagugutom. Kakainin nila. Kaya kailangan nabibigyan mo lagi ng... Pakain. Ako naman, ang ginagawa kong pakain dyan sa mga ganyan. Homo yung tilapia, mabilis dumami. Nag-aanak yun eh. Kung stay in sa farm, yung hindi yung pagkakarga mo, 3 months, harvestin mo. Hindi ko naman inaano kasi nasa ano lang eh. Hindi ko naman ginagastosan eh. Yung mga nagiging anak nun, sasagapin mo, lalagay mo dyan, siya nilang pagkain. Kasi carnivorous ang ano eh, ang hito at saka ang dalag eh. Sabugan ng pagkain. Magkano ba, pag bibili ka ng dalag, sir, magkano yan per kilo? Ang alam ko sir, yung ano eh, 150 to 180 sila eh. Ang kuha nila eh. Per kilo? Oo. Dennis, may kausap lang ako. May kausap lang ako. Pakainin mo nga yun. Tingnan natin kung lulutang. Sabuyan mo ng pagkain. Ang panahon yun, bigla umulan. Pabor na pabor sa pala yan. Ah, talaga, sir. Oo. Pero yan, may tubig naman. Diretsyong ganun. Kukuha kasi siya Ang dami. ng huuling eh. Anong oras sa baba Lalaki. pupunta. Malalaki. Sa likod. Sir, Sir, malalaki. opo. Yung mga hito po, yan. Eh, yung dalag po, hindi naman lumulutang na ganyan yan. Eh. Kamukha ng hito. Hindi po. Yung dalag at hito hindi magkakainan. Hindi po. Nagkakainan yung maliliit. Anong hito pa yan, yung African? Yung pong may native po niya, tsaka may African. Dati kasi inalagaan ko niyan, puro African. Matagal na yun. Kaya lang, parang may natitira pa. Parang ano lang yan, minsan darating yung mga kaibigan ng mga apo, mga anak ko. Sabi nag-i-enjoy na sila nung gano'n. Pero yung sir, imamarket ako po. Kadalasan niyan, puro libre. So yung inulam natin, galing po dyan. Doon po sa isang fish pan ko. Sir, ang fish pan ko, nung dating nag-aalaga ako ng tilapia, ay daan libo. Marami akong fish pan. Kaya lang, hindi ako naisisiyahan sa income.
Ang tilapia po, siguro hindi lang ako eksperto. Mm. Sa ano po, sa unang lagay ko, pangalawang lagay ko, kumikita. Oh, Sa mga susunod po, hindi na. hindi na ako kumikita. Wala naman akong panahon na para pag-aralan pa sa na gano'n-gano'n. Kasi ang talagang kailangan ko lang yung mga water reservoir, hindi naman actually fish pan eh. Gamit ko sa tubig, sa palay. Sa palay Sabi nga, pa rin. kamukha niyan. Nakaani na ako nung nakaraan. O eto na naman, may matitira pang tubig. So yung matitira, doon sa susunod kong paggagayak, Mm. may pang-umpisa ako. Yun lang yung purpose ko kung bakit lahat meron ako water impounding. Oh. So may sarili akong bako, pinuhuhukay ko yan. Ang galing. Kaya lahat ng bukid ko, May ganyan. may mga ganyan. Pero kung meron ako makukuhang magaling na technician sa gano'n na susweldohan ko, po pwede sir, dahil napakarami kong fish pan. Dahil ang source naman ng tubig, okay naman. Mm. Madali naman mag-develop ng fish pan pag meron kang heavy equipment. Ganun lang. Kaya nga nilalagay ko na lang ngayon, mga dalag, mga ano, ala na, non-stop lang yan. Kuha ka lang ng kuha dyan. Kuha ka lang kung kailan mo kailangan. Ako naman, kaya ako lang naman pinakakain. May mga tilapia kasi dyan. Yun lang ang pinakakain ko para mag-anak ng mag-anak. Kinakain naman nung... Parang Diretso ganun. na rin dyan, kakainin na dyan. O, kinakain na po nung dalag yung mga similya. Yung maliliit. Yung mga fingerlings na maliliit na ganito. Opo. Pero ang totoong gamit ko dyan, Yung first time ako makarinig na may nag-aalaga ng bulig. Kayo lang. Hindi, Kasi ayaw nilang mag-alaga eh. Kasi matagal daw. sa akin naman po, talaga naman yung tubig. Dyan lang naman yan. Hindi ko naman pinakakain yung bulig eh. Kaya ako lang naman ilalagay niya kasi marami ding malalaking tilapia dyan. Pagka po hindi nyo pinakain naman yun. Kaya ang pakain ko lang, paunti-unti lang. Ganun lang. Pero araw-araw pinakakain ko. Hindi masarap ang tilapia kainin ng payat. Masarap yung matataba. Ganun. Ang dalag po kasi, yung source na kinukuhanan ko niyan, sa Candaba. Pusawan kung tawagin ng mga Kapampangan yun eh. Malawak po kasi lupain nila doon, 10 hektarya. Mababa sila eh. Di ba kasabihan na yung Candaba, lumulubog sa tubig. So hindi muna sila nagtatanim ng palay habang lubog sila. Kaya ang alaga nila, sinasabayan nila ng alaga ng tilapia. At the same time, yung bulig, hindi naman nila inalagaan na binili na similya yun eh. Kusa na nandun Kusa na na yun lang sa nature na niya yun eh. O, dadami na ho, dadami. Pagdating ho ngayon itong panahon na to, magtatanim na ho sila ng palay. Ala na ho tagulan eh, tagarone. So harvestin na po nila lahat yung papatuyuan na nila para palay na itanim. So yung tilapia, na binili nilang na fingerlings na pinawalan doon, so ibebenta na ngayon nila yon. Pag tiniyo po nila yon, mas marami pa po yung bulig na nandun. So yung malalaki po, binibenta nila. Ako naman ang bumibili. Nung maliliit. Nung maliliit, yung mga ganito. Mga fingerlings. Oo, marami po yon. Kilo-kilo yun kung timbangin namin dito. O, yun ang binibili ko. Ngayon yun, may schedule na naman kaming titiyuin na naman nila. O, mga 1,000 kilo lang yun. No? Pero, 1,000 kilo na fingerlings. Opo, kaya. na Ito bulig. lang pong kinuha ko ngayon, nilagay ko, nasa 800 plus kilos eh. Aba, kung siseryosohin mo yung ibenta, din napakalaking pera rin yan. Siguro po, ngayon ko pa lang inano. Kasi nung mga nakaraan, yung mga bulik ko, hindi ko naman binibenta eh. May marami namang kasi po kahit hindi mo lagyan ng bulig yan, basta serbadi nagtagulan, Opo. marami yung pumapasok. Kahit saan ang gagaling. Dito po, naman ang talagang trabaho ng bulig sa bukid eh. Naglalango yan. Sumasama sa agos ng tubig yan eh. Lalo na yung sibul ko. Pag pumayo, tutuyuin ko na yung sapa ko doon. Kasi yung sapa doon, tinabihan ko ng water reservoir sa gilid. O, tagaraw na po ako, may tubig pa. Kasi kung mapupunta kayo doon, nilagyan ko ng parang dam yun, dike. O, wala na akong tubig, may tubig pa ako. Ginagamit ko naman pandilig doon sa mga halaman ko.
Pag tinuyo po namin yun ng magtatagulan, tutuyuin namin, sir. Ay, sus Maria Josep, napakarami isda. Napakadami. Oo. Yun lang, ay binibenta lang ng mga anak ko doon, 4 kilo doon sa harapan namin eh. Okay naman. Ang galing po, no? Ang dami yung resources na... Basta tungkol lang po sa ganung bagay. Siguro dahil lang doon sa may mga pantanim, pang kailangan ko ng tubig sa bukid. Kaya sir, kung iikutan natin, makikita mo yung dito pa lang sa Pispan, malaking negosyo na. Magaling Nawalan ho po. ako ng gana eh. Pag ako nag-harvest na ako, yung mga mamimili ng namamakiyaw, binabarat ka. Babarating ka. Ayokong ganong negosyo eh. Oo. Bumili ka naman kay mahal-mahal. Pagka naman sila magbebenta. So nawalan ako ng, parang nawalan na ako ng ano. Sabi ko sa palay na lang ako mag-concentrate. Sa palay naman kasi sir, alam mo na, kawawa lang talaga yung magsasaka na nagagawa mo yan kasi meron ka. Opo. Paano kami, walang dryer. Oo. Gustuhin man namin. Kaya nga sabi ko, para mag-success ako dito sa farming, inalam ko na po lahat yung problema. Ginawa nyo na lahat bago kayo nag full-time. Gano'n. And then, laki rin ng investment nyo. Dari mo, dryer, yung mga botega. Hindi ko na sir tinutuos yan. Basta nilalabas ang pera lang, labas lang. Hindi naman mo kaya ngayon ng mga bata. Sabi ko nga, tutuloy na lang. Ayoko kasi mangyari, pagka hindi nawala na kami mag-asawa, baka ibenta lang na ibenta. Diba? Kung nakikita ng mga apo mo at mga anak mo yung pagmamahal mo dun sa lagi ko sinasabi sa kanila yan. Hindi na para sa akin yung pinaghirapan ko na yan, sa inyo na talaga yan. Tayo naman dumadaan lang naman tayo sa mundo. Hindi naman talaga madadala yan eh. Kaya lang, huwag kayong pag-initan nyo yung kamukha ng ginagawa ng iba. Ibinebenta lang binebenta na kagad yung mga bukid. Huwag nyo anuhin yan kasi ang laki pong hanap buhay nito sir pagka kumpleto ka ng makinarya. Pangit nga lang pakinggan mas gusto pa, kako nga kay Unyo, natatawa siya si Unyo. Akala mo ba Unyo, malungkot ako ng mura palay? Hindi. Talaga? Kaya lang pangit eh. Hindi ka ako, pag gusto nila ibagsak na ibagsak, sige, ibagsak nila. Edi ista ko lang na ista ko yung ani ko. O di pagka tumaas ang sir, ano ba naman ang intindi mo doon sa mga trader? Kaya kita mo't pinapakiyaw lahat ng mga palay na yan. Kahit mura, papakiwin naman lahat. Pagka inipit na po nila, inipit na nila. Pag inilabas po nila, mahal. Kaya kawawa po talaga magsasakay. Yun ang sinasabi ko. Masusolusyonan na itaas lang po yung selling price ng palay. Hindi po sasawa sa pagtatanim. Yun nga sir po lulugi, hindi humihinto yung iba sa pagsasaka. Yung pa kayang kumikita sir. Pero sir, ano ba yung level ng farming para kumita ka dito sa palay? Gaano kalaki dapat ang palayan mo para kumita ka? Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.